umaga po ito. And thank God, it is a great and wonderful first Sunday of November. At bukas po ay Pasko na. Kaya, Merry Christmas! Ayan. So, unahan ko na kayo ng pagbati. So, ngayon pong umaga, alam ko po na excited na po tayo. Sino po dito yung excited na? Tanungin mo muna yung katabi mo, excited ka na ba? Amen. So, yan, ang lahat pong mga excited, masdan po natin muna ang ating mga kanya-kanyang mga upuan. Sino po ang wala dyan? Ayan. At ito po ay ating na pong kaugalian. Hindi na po natin to kayang burahin. Amen. Anong ating kaugalian? Na tuwing unang linggo ng buwan, tayo po ay mayroong pagkakaisang pagtitipon-tipon o fellowship o sinasabi natin Love Fest. So pag sinabi natin Love Fest, tayo pong lahat nandito, lahat ng mga outreaches ay nag-gather, nagtitipon-tipon upang patuloy po tayo mag-fellowship sa kainan bilang isang pamilya. Yan po yung una natin. Yun po ang purpose kung bakit tayo po ay mayroong Love Fest. Yan, ang first Sunday natin ginagawa. Kaya dapat tayo kapag ang first Sunday, di ba sa isang pamilya, di po ba nagtatampo kayo, mga nanay, tatay, nagtatampo kayo kapag hindi pumupunta ang anak ninyo, lalo na kapag Pasko, lalo na kapag bagong taon. Di ba nagtatampo tayo? Ano? Anak ko naman, di ako naalala. Pasko, wala man lang. Makasama man lang sana namin ng pagkain, ng tanghalian. Ganon din po tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong Love Fest. Bakit Love Fest? Kasi si Kristo ang nasa sentro at Jesus Christ is love. Amen? Kaya tayo tinatawag natin Love Fest. Kung mga piyesta ng barangay natin, piyesta ni Santo Niño, piyesta ni Lapu-Lapu, piyesta ni Lorenzo Ruiz, pinagtitiwang ninyo, pinaghahandaan ninyo kahit walang pera, nangungutang kayo. Totoo, hindi. Diba? Piyesta ni Santo Labrador, mga ganyan. Kahit walang pera, nangungutang kasi piyesta. Bakit hindi natin gawin sa ating piyestang Kristiyano? Amen? Ang pagtitipon natin dito lagi first Sunday. Kaya ito ay kaugalian na natin, ito ay kultura natin. Kaya huwag ninyong kalimutan at huwag ninyong aalisin. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Kaya ito po yun. Huwag lang tayo yung piyesta sa langit. Diba? Dito pa lang, dinidiwang na natin. Amen? So, praise the Lord. In a way, hindi po yun ang ating mga topic patungkol sa piyesta. At ngayon po umaga, I would like to bring you in the book of Romans chapter 6 verse 1 to 2. Ang sabi po dito, yan, sige po basahin ko habang ay pinihihanda. Sabi po, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong malagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Verse 2, aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi ang kasalanan, wala ng kapangyarihan sa iyo. Amen. Punta po tayo sa Hebrews chapter 12 verse 6 to 8. At ang sabi naman po dito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Sino po dito anak ng Diyos? Yan. So ano po sabi niya? Kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kanyang minamahal. Kung kanyang minamahal ka, dinidisiplina ka, pinapalo ka. Tama po? Kaya kapag ang magulang hindi nagdidisiplina, ang magulang ay hindi namamalo, tanong nyo, baka kayo ay ampon. Baka kayo ay anak sa labas. Diba? Maganda pa nga yung ampon, pinapalo. Ibig sabihin, may pagmamahal, may disiplina kasi. Diba? Pero kung kayo ay hindi pinakikialaman ng magulang ninyo, magtanong kayo. Baka hindi kayo talaga tunay manamahal. Hello? Sabi ko ng verse 7, tiisin nyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang ang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Verse 8, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo
kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Di ba ba? Sino po dito sabi niya, ako gusto ko na lang anak sa labas? Taas po ang kamay? Wala, di ba ba? Ayaw natin na tayo po ay anak sa labas. Ang gusto natin ay legit. Amen? Hindi, ano nga ba yung hindi legit? Ano yung bang term? Illegitimate, oo. Di ba? Illegitimate. Ano ka lang, nakiki-apelyido ka lang. Di ba? Ikaw, hindi ka lang, nakiki-apelyido, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kung bakit tayo ay laging nasa tahanan ng Diyos, patunay na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Kaya po ngayong umaga ay bigyan po natin ng pamagat with a Christian sin. Bago po tayo magpatuloy, tayo po lahat ay manalangin. Saglit po tayo. Salamat Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po Panginoon, Lord God, ang patuloy Panginoon na nagmamahal sa amin. Alam po namin na hindi po namin kayang sukatin ang pag-ibig mo sa amin. O kaya naman, narito po kami ngayong umaga, sumasamba sa iyo. Panginoon, uhawin mo ang aming mga puso at alisin mo po sa lahat ng aming mga isipan ang lahat ng aming mga alalahanin sa buhay. Alisin mo po, Panginoon, tatanggalin sa aming mga puso at isipan ang mga problema, Panginoon, Lord God. Upang Panginoon, O Diyos, sa umagang ito, habang kami ay nakaupo at nakikinig ng iyong mga salita, walang gawa ng kaaway ang pwedeng magnakaw sa aming dapat na matanggap mula sa iyo sa umagang ito. Father God, purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka. Ako na iyong abang lingkod, wala po akong kakayanan. Umaasa ako sa iyo lamang. Na ikaw ang Diyos na magsasalita, ikaw ang Diyos na magtuturo sa amin sa umagang ito. At hayaan naman po mo, Panginoon, marinig ka namin. Marinig namin ang iyong tinig. Habang Panginoon ay pinagsasalo-saluhan namin ng iyong mga salita. Salamat po aming Diyos, purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat sumigaw ng Amen! 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 Hallelujah! Gusto ko po magiging buhay tayo eh. Amen? Praise the Lord. Hallelujah! Kaya po ay sa umaga po ito, mayroon po tayong 4 na bagay na ating pong pag-aaralan. Amen. Mabilis lang po ito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang kukurat. Sa kabila naman, sabihin mo sa kanya, huwag mo akong istorbohin. Ayan. Sa likod naman, sabihin mo, at makinig tayo. Amen. Praise the Lord. So, ngayon pong umaga, when a Christian sin, kapag ang isang Kristiyano o anak ng Diyos ay nagkakasala. Sino po dito yung nagkakasala pa? Yes. Tama po yon. Habang tayo ay nandito sa lupa, we are still subject to commit sin. Hello? Nandoon pa rin tayo na kung saan ay nakakagawa tayo ng kasalanan. Amen? Yun nga lang, hindi ka makapanalangin sa isang araw, kasalanan yan eh. Hello? Yun nga lang, hindi tayo makapagbasa ng Bible sa isang araw, kasalanan yan eh. Bakit? Ano po sabi ng Joshua? Meditate my word day and night, that the book of this law shall not depart from you. Instead, you meditate it day and night. O ngayon, hindi natin nasunod, nagkasala tayo. Sabi ng Book of Thessalonians, pray without ceasing. Manalangin kayo nang walang patid. Eh minsan, 1 linggo ka na, hindi ka nakapanalangin. Talagang komportable ka pa rin eh. Hello? Kaya we are still subject to commit sin. But, may but yan. Huwag kayo matakot sa but. Wala yan interest. Kasi parang allergy, pagka pinansyal to, parang nababasa ko na kaagad ang mga tsura. Huwag mo kayo matakot yan. Ngunit, di ba ba? Tayong mga anak ng Diyos, malaya na. Amen? Tayo po ay malaya na. Kaya po,
Sa umagang ito, kapabagat when Christian sin, kapag ang isang Kristiyano ay nagkasala. So tayo po bilang mga mananampalataya at anak ng Diyos, mayroon po tayong security, no? As a believer. Ano po ang security? Meron po tayong katiyakan. Amen? Ano po ang ating katiyakan? Na bagamat tayo nagkasala, ano po katiyakan natin? Romans chapter 8, 38 to 39. Ang sabi dito, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga makapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pa bang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo, salamat sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ito yun, kung bakit tayo ay walang makakapag-iwalay sa iyo at sa akin, sa ating Panginoon. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Ito pong isang katiyakan sa ating buhay na tayo po ay mahal ng Diyos. Na kung tayo man ay nagkasala, tapat ang Diyos na magpapatawad sa atin. Amen. John chapter 5 verse 13, ang sabi dito, isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. So mayroon ka na? Buhay na walang hanggan. Ano lang yung ating ginawa? Sumampalataya tayo sa Panginoon. O kaya, sa ating pagsampalataya sa Diyos, nakita ng Panginoon yung paniniwala mo, sumampalataya ka, nakita niya kung kaya't napakasagana ng kanyang habag, ng kanyang biyaya sa atin, kung bakit tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Hello? Hello, church. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa habag ng Diyos. Tayong lahat ay nangaligtas. Kaya kinahabagan, kaya nga ang sabi ng ating text kanina, kailangan pa ba natin? Sabi niya po gano'n, ano po sabi niya? At ngayon, masasabi natin, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Sabi po gano'n, tinatanong tayo doon, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Sabi, hindi. Di po ba? Hindi na maaari. Bakit? Kinahabagan na tayo ng Diyos. Amen? So, ngayon, sa atin naman pong buhay, ay mayroon pong epekto ang kasalanan. So dahil po tayo ay nandito pa sa mundo, amen? Marami pa tayong mga kasalanan na kung saan sinasadya man natin yan o hindi, but still it is sin. Kasalanan pa rin po yan. Ngayon, dahil sa kasalanan, mayroong itong epekto sa ating buhay. Amen? Kaya hindi natin po pwedeng bastahin lang yun na parang pagkatapos natin nagkasala, parang wala lang. Di ba ba? Mayroon po yung epekto. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may epekto ang kasalanan. Yan. So, number 1, effect or sanhi ng kasalanan. Tama ba? Bunga. Yan. May bunga ang kasalanan. At ano po yung bunga? Sin will affect your fellowship to God. Maaapektuhan yung ating communion sa Panginoon, maaapektuhan yung ating relationship sa Diyos kapag po tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang una nating maaapektuhan, yung relationship natin sa Panginoon. Are you with me, church? 1 John chapter 1, verse 7 to 9. Ano pong sabi niya? Pakibasa po ninyo sa Tagalog. Ngunit kung, sabay-sabay po. Ngunit kung nabubuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Okay. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, nilagaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang
Yun. Kaya sabi po, doon sa verse na binasa natin, tayo ay pinapayuhan ng Diyos na tayo ay mamuhay sa liwanag. Ano po yung liwanag? Yung salita ng Diyos na ating naririnig, salita ng Diyos na ating itinuturo, salita ng Diyos na ating tinatanggap. Kaya sabi niya, dito tayo mamuhay sa liwanag. Amen? Kaya nga sabi ng Book of Psalms, sabi niya, your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Ang salita mo ay ilaw sa aking paanan, liwanag sa aking daanan. Kung bakit tayo mga Kristiyano makakapamuhay tayo sa liwanag? Because of the truth, the Word of God that we have heard, the Word of God that we receive. Amen? Kaya nga ang sabi ng Biblia, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit lalong higit na mapalad ang gumagawa nito. Pag sinabing gumagawa, ipinamumuhay, nire-reflect sa buhay, ginagawa, sinusunod. Kaya ito po yun. Kung kaya, tayo, ang ating fellowship sa Panginoon, kapag po tayo ay nagkakasala, naaapektuhan yung ating relationship sa Lord. Amen? Kaya, kung sasabihin naman natin, hindi, wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Sabi niya, ginagawa naman natin sinungaling ang Diyos. Di ba ba? Bakit po? Kasi sabi ng Bible, lahat tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. All have sinned. Lahat ay nagkasala. So, ang pinakamaganda lang po dyan, na sa ating bawat pagkakasala, ay umamin. Kung nagkakasala, walang problema. Kasi ang sabi ng Diyos, all have sinned and come fall short to the glory of God. Hindi po natin yan kaya po sa pasubalian. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung sinasabi mo na hindi ka nagkakasala, sabi niya, sinungaling ka. Wala sa iyo ang katotohanan. Sabi ng Lord kanina, doon sa verse 8. Di po ba sa kanyang word of God? Kung sinasabi mo hindi ka nagkakasala, sabi niya, wala sa iyo ang katotohanan. Ba, masakit yun. Hindi ko alam yung katotohanan. You do not know the word of God. Kapag sinabi natin na hindi tayo nagkakasala. Pero ano po ngayon, ang gusto lang pong ibigay dito sa atin ng Panginoon, magiging malinaw sa ating isipan, na bagamat tayo ay nagkakasala, ang mahalaga, inaamin natin ang ating kasalanan. Iba ang pag-amin at iba yung pinangangatwiranan. Hello? Kaya ang sabi ng Diyos doon sa verse 9, yan, if we confess our sin, kaya mahalaga po ang salitang confess. Napakahalaga ng salitang confess. Hindi natin siya po pwedeng i-delete. Hindi natin siya pwedeng alisin ng sinasabing ipagtapat natin. Hello, church? Kaya kung tayo po ay nagkasala, huwag po nating ililihim, huwag po nating itatago, but expose. Confess. Ipagtapat upang ang kasalanan na yan na tinatagong-tagot nililihim mo ay hindi magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. And that is 1 John chapter 9. We are subject to commit sin, but we need also to admit. Do not justify. Yes. Alam niyo po yung ibig sabihin ng justify? Ipinangangatwiranan pa natin. Di ba ba? Eh kasi siya eh. Kaya ako nagkasala kasi siya eh. Kung hindi ba niya ako ginanon, di sana hindi ako na hindi. Wala na po doon ang punto. Ang sabi po ng Bible, confess. Kaya sabi mo sa iyong katabi, confess. Ipagtapat. Amen? Ipagtapat, huwag ipagtanggol. Hello? Kaya marami pong tao nagpapatuloy sa kasalanan at lalong nagkakasalang nahuhulog sa kasalanan. Bakit? Sa halip na ipagtapat ang kasalanan, ipinagtatanggol. Hello? Iba po yun, laki ng diferensya niyang ipagtapat. Confess your sin. Sa
justify your sin. Amen? So, sabi po, then, next, ano po? It will affect your fellowship to God. And next, paano po yan? Saan siya nakaka-apekto sa ating fellowship, sa ating Panginoon? Walking in darkness destroys fellowship. Kapag po tayo ay patuloy na lumalakad doon sa kadiliman, masisira yung ating ugnayan sa Diyos. Kaya nga diba sabi ng Book of Isaiah, sabi ng Book of Isaiah, sabi niya, ang dahilan ng ang kasalanan ninyo ang dahilan kung bakit hindi ninyo makita ang aking mukha. Are you with me, church? Ano lang po ang dahilan? Ang kasalanan. Kung bakit hindi natin maranasan ang presensya ng Diyos. Amen? So it destroys your fellowship to God. Hindi ka na ngayon makakapag-pray. Nasa halip sana, magsusumamo ka, ang ginagawa mo, magko-cover up ka. Hahanap ka ng mga quotes patungkol sa justification of sin at sige ka post ng post. Pero wala ka ng pray. Hello? Di ba ba? So walking in darkness affects your fellowship to God. What else? Sin affects fellowship to our God. Ano pa po? Nahirapan tayo mag-pray. Nahirapan na tayo pumunta ng church. Kaya ang dami-dami nating dahilan. Brother, sister, bakit wala ka sa... Wala po kasi ang pamasahe. Pero ang totoo, nasa gitna ka na ng kadiliman. Yun na po yun. It destroys fellowship. Di mo ba? Kaya maraming mga tao, tingnan mo may mga utang sa kapwa nila. Hindi tuloy gusto pumunta ng birthday, hindi makapunta ng birthday kasi iniisip, may utang pa ako dun, baka mamaya singilin ako. Diba? It destroys fellowship. Diba? So you walk in darkness. Then, ano pa po? It destroys, your prayer life. Diba? Ano po sabi ng Romans 13:13? Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Romans 13:13. Mabuhay tayo ng banal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang mabubulong, sexual na imoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at initan. So, ipapaliwanag ko ba yan? Ayan na, nag-explain na. Alam mo, yun lang po yun. So kapag alam natin, paano po natin masusukat at ma-evaluate ang ating sarili na tayo ay nagkakasala. Ayan po, Romans chapter 13, verse 20. It destroys our fellowship to God. Ano pa po? Number 2. Nakuha po natin yung unang punto. When Christians sin, ano ang naapektuhan sa kanya? Yung kanyang fellowship sa Lord. Tamad mag-pray, hindi nagpipray, tamad pumunta sa gawain, ayaw makipag-participate sa activities. Ay, maglalaba ako, ay may lakad ako kahit wala, may lakad daw. Hello? Sister, brother, punta tayo. Fellowship tayo dito. Meron tayong buffet. Fellowship. Kumain tayo ng lechon, kumain tayo ng buttered shrimp, kumain tayo ng masasarap seafood. Opo, hindi ako masarap. Meron akong kasing pupuntahan. Di ba? Hindi makapag-fellowship. Bakit? Because of sin. Di ba? So, number 2, sin will affect your family. Kanina, your fellowship to God. Ang pangalawa, sin will affect your family. Ito na ngayon. Tingnan natin. 2 Samuel chapter 12, 13 to 14. Sige po, saan dito? Pangalawang puntos na yan. Yan. So sabi po, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. Then 14, ano pong sabi niya?
But because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. Dahil ikaw ay nagkasala, kaya yung anak na ipapanganak na yan ay mamamatay. Sige nga po, basahin po natin doon sa Tagalog. Kayo naman po ang magbasa. Sinabi ni David, sige po, sabay-sabay. Sinabi ni David kay Nathan, siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Yan. Epekto ng kasalanan. Ano po sabi doon? Sin destroy or affect your family. Kasalanan ni nanay, kasalanan ni tatay, anak at ang pamilya ang magbabayad. Hello, church? Tingnan niyo po yun. Naalala ko si Pastor Christian. Napakasakit! Kuya Eddie. Di ba? Kasalanan ni nanay, ni tatay, kasalanan ng mga ninuno, anak, ang magbabayad. Hello? Kaya po sabi niya, tinatanong pa ni David ang binatang nagbalita sa kanya, taga saan ka? Sumagot siya, isa po akong dayuhang amanikita na nakatira sa lupain niyo. Second Samuel, yun may binasa natin kanina. Di ba? So, sin destroys or affect our family. Kita niyo po yun. Yung kasalanan ginawa. No? Ito ay, nung magkasala, si Haring David kay Bathsheba, alam niyo po yung kasalanan, simplihan lang yan eh. Hindi mo siya kaagad-agad mahahalata na kasalanan. Kasi kung titingnan po natin kung basahin po natin yung patungkol kay David, bago si David magkasala, yung time na yan ay siya po ay namamahinga lang. Nagre-relax at nagpapahangin. At sa kanyang pagpapahangin sa balcony marahil, ay nakita niya yung isang babaeng napakaganda. Beautiful woman. At doon ay naliligo at ang pangalan ay si Bathsheba. So nagkaroon ngayon ng naging interesado ngayon si Haring David sa kay Bathsheba. At pagkatapos noon ay kanyang pinatawag si Bathsheba. At pagkatapos noon, naglaro-laro sila at dumating ang panahon na buntis si Bathsheba. At ngayon, dahil nga nagkasala, ano ang nangyari? Doon sa verse kanina 14, kaya sabi niya, mamamatay ang anak mula sa iyo. Di ba? So, ibig sabihin, ando doon mayroong curse. Kaya po tayong mga magulang, mag-ingat po tayo. Amen? Dahil kung ano naman yung ating itinatanim, yun naman talaga yung ating aanihin. Kung ano yung ating tanim, yun ang magiging bunga. Di ba? So, yun yung nangyari. Kaya sabi po dyan, pero dahil sa ginawa mo, sabi sa pamagitan ni Prophet Nathan, sabi niya, dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ang mga kalaban ng Panginoon na ilapastanganin siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Hello, church. So, yun ang bagay o bunga ng pagkakasala. It will destroy your family. Anak na walang kaalam-alam, nadadamay tuloy. Hello? So, selfishness is the enemy and destroyer of relationship. Nung time na yan, kasi ano ba yung finifeed ni David nung time na yan? Nung siya ay, nung nakita niya si Bathsheba, pinifeed niya yung kanyang flesh.
Diba? Parang siguro, wow, gandang ko. Na-attract siya, parang laruan para sa kanya. No? Ano nga ito? Ano nga ba yun? Ano ba yung ano yun? One night stand nga ito. Yan. Mga ganyan, di ba ba? Yung mga wala pa sa Panginoon, di ba yun ang kanilang mga term? Ganda-ganda mo naman. One night stand nga kita. Oh. Kaya, anong finifeed? Anong pinapakain? Laman, yung flesh natin. The last, di ba? Nagising yung last. No, yung hilig ng laman, nagising. Tayo na yun. Kaya, ayun, nagbunga, nagkaanak sila, at pero sabi ng Diyos, sabi niya, hindi ka sabi niya, mamamatay ang anak nila sa iyo. So, it destroys your family. Next. Because of selfishness. Isa na lang nakakagawa ka lang ng kasalanan kasi gusto mo mabigyan ng kasiyahan yung sarili mo. Di ba? Alam niyo po yung mga pakilig factor. Di ba? Titingnan ko kung may asin pa. Eh talagang tiyak na tiyak may asin. Eh tanda-tanda ni. Talagang may asin, maasim ka. Kasi maasim pa sa sampalok at suka kasi matanda na. Hindi mo na kailangan patunayan. Hello? Ang ano nito, ang bunga nito, ang abangan. So sin causes us to treat people as object. Alam niyo po, yung kasalanan, minsan yun nga, wala naman ako dyan, walang mali siya sa akin yun. Diba? Sa akin ay laro lang yun. O diba? Ay, hindi ka na bata para maglaro. At kung gusto mo talaga maglaro, edi bumili ka ng isang truck na sari-saring laruan. Aeroplano, jeep-jeepan, mga kung anong mga klase. Laruan. Maglaro ka kung gusto maglaro. Di ba? Oh. 2 Samuel chapter 13 verse 15. Ano po pagkatapos noon? Sabi niya, pakibasa po. Tapos nangyari, inasok naman ni Amon sa Tamar. At ang pagpasuklan niya kay Tamar ay mas matitipas sa pag-ibig na karamdaman niya rito noong una. Sinabi ni Amon sa kanya, lumabas ka. Yun. Diba, away sila? Si Tamar at saka si Amon. Kaya hindi ka na magtataka eh, di ba? Yung may mga third party, di ba? Kapag ka talagang hindi ka talaga rooted sa Word of God, yun lang talaga ang resulta. Lumayas ka dito. Di ba? Lumabas ka na. Kaya mayroong maraming broken family. Di ba? Wasak na tahanan. Bakit? Dahil nagsimula sa laro-laro. Nagsimula sa, tingnan ko lang kung may asim pa. Nagsimula sa kilig factor. Tingnan ko nga kung makakapagpa-inlove pa ako ng babae. Wow. Hello, church. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, carefully. At sa buong ngayon, lalo na sa huling kapanahonan po ito, yung gumagawa ng kasalanan, dead man na lang. Parang wala lang sa kanilang resulta. Kung sa ilong mo ba, mawala lang siya, Nagkasala na siya. Pawala lang siya. Kunwari, huling-huli. Hindi alam na huling-huli na pala. Oh. Hello, church. Kaya, careful tayo na magkasala. 2 Samuel 11:2 and 3. Pakibasa po natin ulit. Saghapon, umanos gabi at naglakad-lakad sa patag ng buwan ng palasyo. Habang nakikinig siya sa baba, may nakita siya isang magandang babae na naliligo. Nagtuos sa sinabit na alamin kung sino ang babae yun. Napagtalaman niya ang mga babae ay si Bathsheba na alam ni Eliam at kasama ni Uriah na Heteo. Yun, biruin mo yun. Si Bathsheba may sariling asawa. Heteo, si Uriah. Pero ginawa niya, ganyan gusto nga niya,
Gusto pa niya masukat kung mayroon pa siyang kilig factor at may asim siguro. Di ba ba? Napaka-babaw. Pero tingnan nyo, nagkasala. Pero ang maganda kay King David, alam nyo kung ano? Hindi siya nag-justify. Napakaganda kay King David, alam nyo kung ano? Pinagtapat niya kasalanan. Amen. Kaya kung magkasala man tayo, ipagtapat natin. Di ba ba? Kaya kung nahihiya tayo, piliin mo na huwag ka na magkasala. Correct. Amen? Piliin mo na huwag ka na magkasala. So, sin leads to greater sin. Yung kasalanan daw na yan, uuwi pa sa napakalaking kasalanan. Tingnan natin ang Book of James chapter 1, verse 14 to 15. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay ng mabilis na tutukso ang isang tao. Kapag nahihikaya siya at nadadala ng sariling pagnanasa, at kung gusto niya ang pagnanasa niya, magbubuhay ito ang kasalanan, at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Yung, di mo ba? Makikita po natin kung gaano ka kinakain ng kasalanan hanggang sa ikaw ay masakmal at malulun ka ng kasalanan. Di ba? Una lang yan. Kilig-kilig lang yan. Try-try lang. Di ba? Pero, sabi po, ano po sabi niya? Yan sa James, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nagdadala ng sariling pagnanasa. Di ba yung gusto? Yung, ano man tawag yun, yung nako-confuse ka. Oo nga no, try ko nga to. Tikman mo to, tumagay ka. Masarap to. Diba? Oo nga no. Tingnan ko nga. Ngayon, nakita mo na. Ay, yun pala yun ang feeling. Okay. So, sige nga, isa pa nga. Diba? Ano yung patalastas? Isa pa nga. Ipatalastas yun eh. Diba? Isa pa nga. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, yan, ito na ngayon, magbubunga ng kasalanan. Parang napakaginhawa ang hindi magsimba linggo. Parang komportable, no? Kapag Sunday wala sa church, parang mas masaya yung nasa SM pa. Isa pa nga. Kaya ano mangyayari? Tuloy-tuloy. Sa isang buwan, isang beses ka na lang magsisimba. Bakit? Kasi natikman na ng ating flesh. Natikman na ng desire ng ating flesh. Parang ang sarap pala kapag ka hindi magpipray. Biruin mo, eksakto ang tulog ko. Alam niyo, may mga banda na nakaaway. Diba? Maganda pala, hindi ako makapag-attend ng Bible study, marami akong nalabhan. Sa susunod, yun na lang din. Ay pag dumating sila ni Pastor Lester, sabihin ko na lang na mamaya na. Diba? Tuloy ang laba. Yun, na-feed kasi natin yung ating mga sariling desire. Kaya sabi niya, magbubunga ng kasalanan. At sabi niya, at kung ito ay tuloy-tuloy, sabi niya, hahantong sa kamatayan. Tuloy-tuloy na yan. Kasi nahirati ka na. Wala naman palang pagkakaiba kapag hindi ako a-attend ng Sunday service. Wala naman palang pagkakaiba kapag wala ako sa midweek service. Kaya hindi na ako a-attend ng midweek service. A-attend ako ng Sunday, isang beses na lang, isang buwan. Wala naman pagkakaiba. Pero ang hindi mo nababantayan, ang hindi mo natutuklasan, sabi niya, you will die. Mamamatay ka. Hahantong sa kamatayan. Saan ba yan? Physical? Hindi mo na yan. Spiritual mo na yan mauuna. Katulad ni Adam at saka si Eve. Nung sila ay nasa hardin ng Eden, nung sila ay nagkasala ng pagsuway, ang sabi ng Diyos, ano po sabi ng Lord? Alam natin ito, palasak na palasak. Sabi ng Panginoon, lahat ng bunga na yan, nandiyan dyan, pwede nyo nang kainin. Pero isa lang ang huwag ninyong kainin. O ano ngayon ginawa ni Eva? Bakit kaya sinabi itong bunga na ito hindi kainin? Ano kayang meron dito? Tinitignan niya. Parang ang
ang ganda, parang ang sarap-sarap. Siguro nasa loob-loob ng kanya. So ginawa niya, kinuha. Diba? At kinain. O, di ngayon sa kanilang pagkain, ano po? May kasalanan na, di ba? Pumasok ang kasalanan, nag-disobey. Kasi ang bilin, huwag mong kainin, eh, hindi kinain eh. At ano ba? Nagdamay. Yes. Binigyan pa niya si Adam. Nadamay pa. At pagkatapos noon, nalaman nila, nga pala no, malaan at sinabi pala yan na huwag. O, ngayon, parating ang Diyos, nagtago sila ngayon. Kaya hindi na tayo magtataka. Kahit nandiyan dyan sa kanilang mga bahay, nagtatago na. Hide and seek. Come on. Pagka mayroong narinig tao po, ay may study yan. Sabihin mo sa kanya, wala ako. Nagtatago. Ay, Sunday service. Sabihin mo, nanay, wala ako. Sabihin mo, hindi ako pinapayagan. Di mo ba? Yun po yung mga kasalanan that destroys our family. Di mo ba? Nang akala mo, ikaw lang yun. Di mo ba? Pero hindi kasama, no, ang pamilya. Bakit? Sin leads to greater sin. Lalaki pa yan. At pagkahantong yan, kamatayan. Kamatayan sa spiritual. Kaya ngayon, hindi ka na magtataka. After 5 years, after 3 years, after 2 years, wala ka na sa church. Na dati kang mainit na nililingkod, in love na sa Panginoon because of sin. Dahil sa kasalanan na hindi mo ipinagtapat. Dahil sa kasalanan na lagi mo tinatago-tago, nililihim-lihim, inalagaan mo dahil nahihiya ka. It will cause you Amen. die. Amen. It will cause death. It will cause death. Pagbubunga ng kamatayan. Spiritual. Hindi ka na interesado mag-church, hindi ka na interesado makita mga kapatiran sa Panginoon. Hindi ka na interesado magbigay, hindi ka na interesado mag-support sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi unti nananamlay ang pananampalataya at pagkatapos noon, you will see no more. Hello, church. Okay, next. Sin has consequences. Ito yun sa pangalawang punto natin. Sin has consequences. Galatians chapter 6:7. Bilisan po natin. Galatians 6:7, ano po sabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni naman. Kung ano ang itinatanim ng tao, ayun din ang kanyang aanin. Kaya di natin kaya linlangin ang ating sarili. Meron bang dinadaya natin ating sarili? Kaya ba natin? Hindi natin kaya dadayain din naman yung sarili natin. Dahil sa bunga pa rin makikita. Amen. Di ko ba? Akala mo, holy ka, akala mo, banal ka, pero tingnan mo sa pamumuhay. Bakit ka malungkot? Bakit ka walang kapayapaan? Bakit ka nangangayayat? Bakit ka parang hindi nakasuklay? Bakit ka pupunta ng church para napadaan ka lang? Nakakalay mo pupunta ka ng palengke. Yan po yun. Bakit? Kasi bunga yan ng kasalanan na kailanman hindi natin kayang itago. And no one can get away with sin. Hindi tayo makakatakas sa kasalanan. Come on, yes. Pagbabayaran. Amen. Pagbabayaran pa rin ang kasalanan. May consequence. Yes. Hello? May consequence ang kasalanan. Tingnan niyo si King David. May consequence siya. Nakatakas ba siya? Ano na yan siya? A man after God's own heart. Siya yung taong mula sa puso ng Diyos. Pero hindi siya nakatakbo. Hindi siya nakalagpas sa consequence. Yes. When we say consequence ay kabayaran. Hindi siya nakalagpas doon. Kaya nga mayroong Psalms 51, create in me a pure and a clean heart, O God. Let not your spirit, sabi niya, depart from me, but restore to me the joy of my salvation. Amen.
Ito po yung kanyang panalangin. Nagsusumamo siya sa Panginoon. Nainak natin siya nagkasala sa Panginoon. Kasi sabi niya, huwag mo kong hayaan na lumayo sa akin ang presensya mo, O Diyos. Bagkus sabi niya, muli mo akong itayo. Panumbalikin mo ang aking lakas at sigla. Kaya kung wala kang lakas at sigla sa paglilingkod, na dati namang naglilingkod ka, pero ngayon ang dami dahilan mo. Isa lang po yan, patay. Patay ka na. Correct. Patay ka na. In spiritual, zombie ang tawag din. Naglalakad ka, kumikilos ka, kumakanta ka, buhay ka sa physical, pero sa spiritual, patay ka. Zombie. Correct. Because of sin. At ang kasalanan walang pinipili. Yes. Kahit man yan, bishop man yan, pastor man yan, workers man yan, leaders man yan, song leader man, walang pinipili lahat yan. Dahil kasalanan yan. Si King David nga a great man of God yan. Di mo ba? Si Solomon, di ba? Sila yung mga dakilang, mga matitindi sila. Si Samson, di ba? Nasa sinapupunan pa lang siya ng tiyan ng kanyang nanay, inanoint na siya doon ng Lord. Doon sa grabe yung kanyang strength na ibinigay sa Lord. Hindi pa siya tao, nasa loob pa lang siya ng sinapupunan ng kanyang nanay. Pero bumagsak din siya sa kasalanan. Saan? Saan siya bumagsak? Doon din sa flesh. Si Delilah. Diba? Kaya why Delilah? Kaya kung ikaw ay hindi ka nagiging maingat kay Delilah, ikaw ang madidilaylay. One. Hindi mo iningatan si Delilah magiging dilaylay ka talaga. Ano nangyari? Unang trick ni Delilah, hindi nakuha. Hindi siya nalinlang. Pangalawang trick ni Delilah, hindi pa rin. Pangatlo, sabi niya, if you really love me, sabi niya, tell me where your strength came from. Sabihin mo sa ngayon. At may mga iba-iba pa siyang mga palabok doon sa kanyang pinakilig niya ng husto, ginising niya husto, ginising niya yung laman ni Samson ng husto. Kaya amo niya si Samson. Sabi niya, through my braided hair. Sabi ni Dala, bumibigay ka na pala, ha? Diba? Bumibigay ka na ngayon, ha? Sige. Eto ngayon sa'yo. Putol ngayon. Diba? Putol ngayon ang buhok mo. O then after that, bumagsak si Samson. Hanggang halos mamatay siya. At nabulag pa nga. Amen. You see? Tingnan po natin gaano yung trick ng kasalanan sa mga anak ng Diyos. Amen. Kaya sabi po, kung ano ang ating tinatanim, yun ang magiging bunga. So look at David, sin. Nagkaanak, namatay. Anak niya sa pagkakasala. Si Samson, di ba? Ano nangyari sa kanya? Yung anointing niya, nawala. Hello! Tingnan niyo po yun, isa pa po yan. Alam niyo, pinupunan na natin yung anointing. Diba? Sa magitan ng pagsasamo, sa pananalangin, sa pag-aayuno, di ba? Sa pagpapakumbaba sa Panginoon, para lang tayo mapunuan ng presence ng Lord at magkaroon tayo ng anointing. Then, but in just a few seconds, di ba? May dumaan lang ng Delilah. Nawala ang anointing. Nawala ang authority. Di ba? Kaya magtataka ka na, pagka nagpapalayas ka ng demonyo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sa kanyang katawan. Sasagot ang demonyo sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Sasagutin ka rin ni Satanas. Sino ka nagpapalayas sa akin? Sabi niya, si Pablo, kilala ko. Ikaw, sino? Bakit? Nawalan ka na ng authority, nawalan ka na ng anointing because of your sin. Dahil sa iyong kasalanan na lagi nating tinatanggi-tanggi, lagi nating tinatakpan-takpan, lagi
lagi nating nililihim-lihim, lagi nating pinagtatanggol, lagi nating, dinajustify. Yan ang nawawala sa atin. Then, next, that is consequence. C, pangatlo na tayo, sin will affect you physically. Pag nagkasala tayo, alam natin kaagad. Kaya ang bunga ng kasalanan, affect our relationship to God, affect our family. Ang number 3, affect our physical. Yung ating physical. Ano po sabi ng Corinthians chapter 11 verse 30? Ang sabi po dito, ang sabi niya, at ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit at ang ilan ay namatay na. Hello? Kaya kapag tayo nanghihina, nagkakasakit tayo, ibig sabihin may kasalanan. Hello? Hindi kasalanan. Kasalanan na hindi na i-deal sa Lord. Na parang pawala lang tayo. Na parang okay pa rin tayo. Di po ba? Kahit 6 na buwan ka nang hindi nakakadalo, okay ka pa rin. Kumusta kapatid? Ito, buti naman talaga si Lord. Weh. Hello? Iba? Kung nawalan ka ng fellowship, okay, mabuti pa din. So, yan po ang dahilan kung bakit physical natin nadadamage. Hindi mo alam, nag-SM ka na, kumain ka na ng isang buong lechon, di mo ba? Hindi ka pa rin masaya. Minumubog mo na lang yung Starbucks coffee. Hindi ka pa rin masaya, nakasimangot ka pa din. Diba? Limpak-limpak na hinahawakan mong pera, hindi ka pa rin masaya. Maghahanap ka pa rin ng kadaragdagan niya. Wala ka ng kapayapaan. Bakit? Dahil sa kasalanan. Naaapektuhan mo ating pisikal. Nanghihina ka, di ka na masaya, malungkot ka na. Di ba? Yan. Kaya tingnan na to. Ito sa atin. Bakit kaya? Matthew 25 verse 46. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Sino po dito inari ng matuwid ng Diyos? Pakitaas ang dalawang kamay. Yan. Ikaw ay inari ng matuwid ng Diyos. Ito yung tatandaan mo. Inari ka ng matuwid ng Diyos. Bakit po? Sapagkat nilinis ka na niya sa lahat ng iyong kasalanan. Ngayon, kung nagkakasala ka, ang sabi po ng 1 John, sabi niya, confess that you have sinned. Ipahayag mo lang, ipagtapat mo lang na nagkasala ka, tanggapin mo. Huwag mong ipagtanggol ang kasalanan mo. Tanggapin mo. Amen? Hello, church? Tanggapin mo na ikaw ay nagkasala. Huwag mong ipagtanggol ang kasalanan. Amen? Upang ikaw ay hindi maparusahan at mamatay. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Ano po sabi? Sabay-sabay po natin basahin ng mabilis. Parurusahan yun. Di ba nakakalungkot yan? Kapag po tayo ay magpapatuloy sa kasalanan, ano po ang sabi ng Diyos? Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakilan niyang kapangyarihan. Hindi mo na mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi yung biyaya, kasi yung grasya, kasi yung habag, inabuso mo. Diba? Kaya nga kung titingnan po natin, balikan po natin yung ating verse kanina, yung text verse natin, bago po tayo pumunta sa ating conclusion. Sabi niya, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lamang madagdagan ang biyaya ng Diyos? Hindi mo ba? Ito yung sinasabi. Kinakailangan ba natin magpatuloy sa kasalanan para madagdagan pa rin yung biyaya ng Diyos? Kaya po, anong sagot? Aba, hindi maaari. Sabi ko gano'n, verse 2 yun. Ayan. Aba, hindi maaari. May exclamatory mark. Di ba, palakas yan. Diba? Strongly
disagree na hindi dapat tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi pag nagpapatuloy tayo sa kasalanan, pag sinabi natin, okay lang na magkasala, may grace naman. Kaya wala ka rin humpay at wala kang pakundangan sa pagkakasala, sa paggawa ng kasalanan kasi nagiging lisensya sa'yo ang grace ng Diyos. Hinahawakan tayo lahat ng Diyos. May grace ang Lord. Kaya sige, nagiging compromiser tayo. Bakit? Kasi may grace ang Lord. Hinahawakan lang tayo ng Diyos. Kaya ibig sabihin, dahil hinahawakan tayo ng Diyos, magpatuloy tayo sa kasalanan. Ganun po ba yun? Kaya ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 1, aba hindi, sige, balikan na. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy pa tayo sa kasalanan? Ito yung tinatanong sa atin eh. Magpapatuloy po ba tayo sa kasalanan? Yes or no? No. Yan. No, sabi niya. Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong malagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Di ba? No one is perfect. Lahat tayo ay nagkasala. Pero alalahanin po natin ito. Hindi tayo dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Kaya ang sabi ng verse 2, ano pong sabi ng verse 2? Haba! Hindi maaari! Ang sabi mo ganon. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Wow! Hallelujah! Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Kung kaya't ikaw ay malaya na at hindi ka na alipin. Amen. Hindi ka alipin ng kasalanan kung kaya't hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil sa gana ang habag ng Diyos sa iyo. That every time you fail, there is a grace of God. May habag ang Diyos sa iyo. Amen. Kaya hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan dahil napakasagana ang habag ng Diyos sa atin. Amen. We just continue to obey the Word of God. That if we fail, kung hindi natin na maaabot, there is a grace of God. Amen. Confess, ipagtapat mo lang. Huwag mong alagaan, huwag mong ilihim, huwag mong ipagtanggol, huwag mong ipangangatwiranan. Confess, ipagtapat, and you will be forgiven because you are no longer a slave because God has forgiven you and you are a child of God. Amen. And the grace of God is so sufficient for us. Amen. Amen. Conclusion. Romans chapter 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, alam natin na ito. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Taas ng dalawang kamay ang may buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw at ako, lahat tayo dito ay mayroong buhay na walang hanggan. At walang makakaagaw ng buhay na walang hanggan na yan sapagkat yan ay libre at regalo ng Diyos para sa iyo at sa akin na sumasampalataya sa Diyos na buhay na si Yesu Kristo at sumusunod sa kanyang mga salita. Amen. So, Romans chapter 5:21, kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman, naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Napakasagana. Alam niyo, church, if you try to think of it, maiiyak ka. Biruin mo lahat tayo. Mapaparusahan. Lahat tayo ay lilipulin ng Diyos. Pero salamat sa kanyang pag-ibig. Salamat sa kanyang habag na natili sa ating buhay. Amen. Kung kaya ikaw, mapaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, lahat tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. So what shall the Christian do?
Ano ngayon ang gagawin ng mga Kristiyano? Number 1, judge yourself. When you say judge yourself, evaluate. Yes. Lagi natin i-evaluate yung sarili natin. Ginagawa ko ba natin yan? Kumusta na kaya ako ngayon? Huwag natin yung ibang tao ang i-evaluate natin. Uy, si ano nga yun, makasalanan yun. Si ano yun, yun siya, si siya. Hindi ganon, sarili natin. Amen? Judge ourselves. Proverbs 28:13. I-evaluate natin yun sa judge. Sarili natin, tingnan natin. Ano po sabi niya? Pakibasa sabay-sabay, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, hahahabagan ka ng Diyos. O di malinaw. Ano po sabi niya? Hindi ka na uunlad. Kaya tingnan niyo yung mga makasalanan. Yung mga self-righteous. Walang pag-unlad sa buhay. Bakit? Kasi puro pinangakatwiranan ang kasalanan. Kaya sabi niya, hindi ka uunlad. Sabi ng Book of Proverbs 28. Ano sabi niya? Ano po? Kung ipapahayag mo ito, tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. Huwag ka lang makakaranas ng kahabagan ng Diyos kung ito ay i-confess, ipapahayag, at return it around. Tatalikuran natin ang kasalanan. Amen. Then, Proverbs, tama ba na kaya? Sana tayo. Ba't nawala? Yun. Okay, what shall the sinner appear? Ano ang magiging kahinat na naman? O, ito naman ngayon, para hindi kayo maingit. Kasi, sasabihin, buti pa yun sila. Nagagawa nila lang ng ginagawa. Pwede silang mag-burger ng 10. Buti pa sila. Pwede silang may boyfriend ng kahit 20. Sobra pa sa sa isang linggong pag-ibig. Diba? Buti pa sila. Yun. Ngayon, ito yun. Tingnan natin kung talagang mabuti sila yung wala sa Lord. Okay, tingnan natin. What shall the sinner appear? Ano kaya magiging kahinatnan ng mga makasalanan? 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito, darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano ngayon ang mabuti sa kanila? Mabuti pa sila, hindi sila nagbabasa ng Bible. Mabuti pa sila, hindi sila nag-church, wala silang pag-linggo. Diba? Mabuti pa sila, hindi na nila kailangan mag-pray araw-araw ang magbasa ng Bible. Mabuti pa sila. Diba? Ano mabuti doon? Ang sabi ko? Ano po sabi ko doon? Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy. Ikaw man yan, palilibutan na sa paligid mo ay apoy, mabuti ba yan? Di ba hindi? Parang galit kayo. Hello? Ito yun ang magiging kahinatnan ng mga hindi nakinig sa salita ng Diyos. Kahinatnan ng mga hindi sumusunod sa Diyos. Na kapag linggo ay may ginagawa, linggo nagsha-shopping, linggo nagsa-swimming, linggo may birthday, linggo may patay, linggo may lahat na lang ng linggo, wala. Linggo may overtime. Kaya sabi niya, darating siyang napapalibutan na nagliliyab ng apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoon. Next verse, Matthew 11:20-24. Ayan, basahin ko po. Yan. Isang verse na lang pagkatapos natin. Okay na. Matthew 11:20-24. Pakilagay niyo lang po yan para yung hindi makasunod. Mabasa sa bahay. Verse 20. Pagkatapos tinuligsan ni Jesus sa mga bayang nakasaksi ng maraming himala na kanyang ginawa. Dahil hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito po yun. Ang hindi mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan
Ano po sa verse 21? Sinabi niya, nakakaawa kayong mga taga-Kurasin. Sino itong mga Kurasin na to? Ito yung mga taong nagkasala na, pero parang sa wala lang. Holy. Kaya sabi niya, kawawa kayo mga taga-Kurasin. Sabi niya, hindi kayo marunong magsisi. Matitigas ang mga ulo ninyo. Dami-dami ninyong dahilan. Ito yun, yung sinasabi. Nakakaawa rin kayong mga taga-Bethsaida. Sapagkat kung sa Tyre at Sidon, naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo. Matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang mga ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Verse 22, kaya tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom. Ayan, dito na tayo ngayon. Ito yung sinasabi natin, last days na. May araw ng paghuhukom. Diba? Yung mga tao na hindi makasingil, ano sabi niya? May araw ka din. Diba? Yung ayaw magbayad ng utang, ang sabi niya, may araw ka din. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, kayo mga matitigas ang ulo, kayo ang dami-dami ninyo mga dahilan. Kayo mga lagi-lagi kayo, hindi kayo laging available. Sabi niya, may araw din kayo. Ano po yung araw na yun? Sabi niya, verse 22. Kaya tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa mga taga-Tyre at taga-Sidon. O, di ba? O kaya ano yung iniisip niyo? Mabuti pa sila sa labas, malaya. Diba? Buti pa sila, hindi sila nagsiserve kay Lord. Ako, pagod ako ng Bible study, wala pa akong pera, ko pag ginagasos ko, gutom pa ako, buti pa sila. O ngayon, ano ngayon mabuti? Sabi niya, at kayo namang mga taga-Kapernaum, baka akala ninyo ipapurihan kayo kahit doon sa langit, hindi. Ibabagsak kayo sa impyerno, sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Verse 24, kaya tandaan niyo, sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa mga taga-Sodom. Okay? Hello, church? Ito po yun. Kaya ito yung ating pag-asa. Kung bakit tayo ay nandito na buong puso tayong kinakailangan pumunta ng church tuwing linggo, pag-pray araw-araw, makinig ng Word of God araw-araw, dahil ito yung ating pag-asa, yung buhay na walang hanggan. Amen. Kung may pagtitiis ka dito sa mundo, pansamantala lang yun. Kung mayroon kang pinagtuturusan dito sa mundo ngayon, sa buhay mo ngayon, may mga problema, pagsubok, mapuputol ang ilaw, mga kuryente, tubig mo, mapuputol lahat. Pansamantala lang yun. Pero ikaw, ang relasyon mo sa Diyos, hindi mapuputol, biyahing langit ka. Buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Panginoon, ang luha mo sa iyong mga mata, ang sabi ng Diyos, ay aking papayin. Amen. Wala ka ng sakit na mararamdaman. Wala ka ng kapighatian na mararamdaman. Hindi ka na malungkot dahil na yung kalungkutan ay papalitan ko ng pagsayaw. Ang kalungkutan mo at ang pasakit mo ay papalitan ko ng kagalakan na hindi kayang tumasan. Ito po yun yung buhay na walang hanggan, church. Kunting panahon na lang. Ang dami-dami mong alalahanin dito sa mundo, ang sabi ng Panginoon sa iyo, ngayon lang yan. Huwag kang mag-aalala. Just press on. Dahil ang lahat na yan, buburahin ko sa iyo. Ang lahat na yan ay tatanggalin ko sa iyo. Bibigyan kita ng kaginhawaan. Bibigyan kita ng kapayaan, ng kagalakan ng wala kapantay. Ito po yun. Matthew chapter 3, verse 9 and 10, and this will be the last. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging anak ni Abraham. Tandaan ninyo, ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang sasapitin ng mga duha sa likod ng kampo. Diba? Yung takot makatsawan, yun po yung mga sinasabing duha.
Bakit? Hindi nila pinaglaban ang salita ng Diyos sa kanilang narinig. Amen. Kaya ikaw, talaga na nakaupo, napakapalad mo. Dahil isa ka sa pinili ng Diyos at isinama ka na niya ngayon pa lang sa parada ng tagumpay. Amen. Ngayon pa lang, isinama ka na ng Diyos sa parada ng tagumpay. Kaya ano na lang po gagawin natin? Manatili tayong mabunga. Magbunga pa tayo. Magbunga pa tayo. Dagdagan pa natin ang ating mga bunga. Ano po sabi ng Galatians chapter 5? Sabi niya, ang bunga na banal na Espiritu ay pagtitiis, pagtsatsaga. Di mo ba? Pagpipigil sa sarili. Sabi niya, ang pangalan ngayon, pagpipigil sa sarili. Di ba? Kahit ilang beses ka nang nabaste. Huwag kang magsawa. Mandigaw ka. Di ba? At kung alam mo nang basted ka, doon mo gamitin. Pagpipigil sa sarili. Kaya church, sa ating pong buhay, kasalanan ng maling sanhi kung ikaw at ako, masisira yung ating communion sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.